Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin muna natin ang manalangin. Samahan niyo po ako. Yes, O God. Hallelujah. Yes. Ama namin na nasa langit, hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil kami na naman po ay inyong kakausapin. Samahan mo po kami, gabayan mo po kami, turuan mo po kami, and I pray na lahat ng maririnig namin na iyong sasabihin ngayong umagang ito ay lubusan naming maintindihan, Lord. Maisabuhay, maitatak sa aming mga puso, at ma-share din sa iba ng maayos. Turuan mo rin po ako, Lord, samahan, gabayan, para ang lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na to. Dahil kasama ka namin, dahil narito ka, ang gawain ito ay tagumpay na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, muli ka namin pinasasalamatan, pinupuri, at sinasamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. I believe na lahat tayo ay nasa maayos, magandang kalagayan. Dahil yan siyempre sa biyaya ng ating Diyos. Mga kapatid, muli akong mag-share ng salita ng ating Diyos ngayong umaga. Pero unahin ko lang muna batiin at pasalamatan yung mga nandyan po sa aking channel na patuloy na nakikinig ng aking sharing ng aking devotion ng salita ng ating Diyos. At huwag niyo po din pong kalilimutan yung mga bago po sa aking channel na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito pa rin sa Isaiah o Isaias. Pero nandito na po ako sa chapter 38. At ang aking i-share ay chapter 8, verse 1 to 6 po. Yan po yung aking i-share sa inyo at ito po ay may pamagat na dito po sa Pinoy version, mamamatay na si Hezekiah. Ito po si Haring Hezekiah. So mag-start na po tayo. Verse 1 hanggang 6 po ng chapter 38 ng Isaiah. Yung panahon yun, nagkasakit si Hezekiah at halos mamamatay na. Pinuntahan siya ni Isaiah na prophet na anak ni Amos. Sinabi nito sa kanya, ito ang sabi ni Lord, ayusin mo na ang mga dapat mong ayusin kasi malapit ka ng mamatay at di ka na gagaling. Pumarap si Hezekiah sa pader at nagpray kay Lord. Lord, alalahanin mo po please kung paano ako namuhay ng tapat at buong puso kung ginawa ang mabuti sa paningin mo. Tapos umiyak si Hezekiah ng matindi. Nagsalita si Lord kay Isaiah, pumunta ka kay Hezekiah at sabihin mo ang sinasabi ni Lord, ang Diyos ng ancestor mong si David. Narinig ko ang prayer mo, nakita ko ang pag-iyak mo, kaya dadagdagan ko ng 15 years ang buhay mo. Ililigtas kita at ang city na ito sa kamay ng Haring Assyria.
Ipagtatanggol ko itong city. Amen and amen. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Yan po yung verse 1 hanggang 6. Dahil pinapunta ng ating Diyos si Prophet Isaiah kay Haring Hezekiah na sabihin nga na maghanda na siya, ayusin niya na yung mga dapat nang ayusin dahil mamamatay na siya. Hindi nagagaling yung kanyang sakit at karamdaman. Pagkarinig niya nito, kaagad siyang humarap sa pader, sa dingding, at nanalangin. Sinabi niya yung kanyang mga nagawa at pagsunod, at umiyak siya ng matindi. Kaya nung time na yun, napagkasabi kasi ni Prophet Isaiah kay Haring Hezekiah na yun nga, na hindi nagagaling ang kanyang sakit at karamdaman, mamamatay na siya, umalis na itong si Prophet Isaiah. At nang marinig nga ito ni Haring Hezekiah, umarap siya sa dingding at nanalangin. Sinabi niya lahat ng gusto niya sabihin, lalo na yung magagandang ginawa niya at pagsunod niya sa Diyos. At umiyak siya ng matindi at pinabalik nga itong si Isaiah, si Prophet Isaiah, at pinasabi na narinig ko ang iyong panalangin, pati ang iyong pag-iyak, kaya dadagdagan ko pa ang buhay mo ng 15 years. At sinabi pa ng Diyos, ililigtas kita at ipagtatanggol sa iyong kaaway. Dito nga sa sabi rito, sa hari ng Assyria, ipagtatanggol ko itong city. No, amen and amen. At yan din ang tinuturo at sinasabi sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Ito'y tandaan natin, mga kapatid. Lahat ay nakikita ng Diyos. Maliit man ito o malaki. At hindi lang lahat ng pangit ang nakikita ng Diyos. Hindi lang yung hindi natin pagsunod sa Kanya, no? Hindi lang yung puro kasalanan yung nakikita ng Diyos. Nakikita rin ni God yung ating mga kabutihan, tama na ginagawa, at yung pagsunod natin sa Kanya. Kitang-kita rin yan ng ating Diyos. At when we pray, na galing sa puso, halos umiiyak ka talaga sa iyong panalangin, kitang-kita yan ng Diyos. At sinasabi nga sa iyo ng Diyos, nakita ko, narinig ko ang iyong panalangin, kaya dadagdagan ko, sabi ng Diyos sa atin ngayon, ang iyong buhay. Dadagdagan ko yung pangangailangan mo. Ibibigay ko yan, dadagdagan ko yan. Ipagtatanggol kita, ililigtas kita sa lahat ng klase ng iyong kaaway, nakikita man o hindi, kaaway na iyong kahirapan, kalungkutan, sakit at karamdaman, yan mga kaaway din natin sa ating physical, sa ating buhay, di ba? Pero sinasabi nga ng Diyos na ipagtatanggol niya tayo. Ililigtas niya tayo pati sa kinatatayuan natin. Kung nasan tayo ngayon, kung anong city tayo, kung anong bansa tayo, anong street tayo, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kapatid, tandaan mo yan. Dahil I believe na nanalangin kayo ng maayos, di ba? Galing sa puso. Pinagsisisihan nyo lahat ng kasalanan nyo, di ba? Natinig ng Diyos yan. At ngayon, humihiling kayo ng inyong pangangailangan, di ba? Kung may sakit at karamdaman, kalungkutan, yung pamilya na nasira, nag-away, halimbawa, yung mag-asawa, magkapatid, magulang, no? Yung mag-ina o magtatay, o sabihin na natin yung best friend mo, nakaaway mo, asawa mo, yung kapatiran mo, halimbawa may nakaaway ka, pero pinagsisihan mo ito, lumapit ka kay God, aayusin ni God yan. Ipagtatanggol ka ni God, ililigtas ka ng Diyos. Yan ang sinasabi niya sa atin ngayong umagang ito. Kaya kung ano man ang inyong kalalagayan ngayong umagang ito, sabihin na natin matagal na may hindi magandang nangyayari sa iyo o nararanasan,
Pero dahil sa iyong panalangin, sinasabi ng Diyos, ito na yung oras na sasagutin niya ang iyong panalangin. Magtiwala ka lang, umasa ka lang, manampalataya ka lang, sumunod ka. Ipagkakaloob ng Diyos ang iyong panalangin ngayong oras na to sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. Napakaganda na naman ang sinasabi ng Diyos sa atin, mga kapatid. I pray lahat maisabuhay natin ito. Huwag lang basta napakinggan ng kanan, inilabas ng kaliwa. Huwag natin itong gawin. Sayang ang salita ng Diyos na pinararating at paulit-ulit na ipararating sa atin. Dapat natin itong panghawakan. Hawakan ng mahigpit. Isabuhay ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Totoo yan, mga kapatid. Huwag natin baliwalain yung mga time na may nagyayaya sa atin ng Bible study, may nagyayaya sa atin mag-church, may nagyayaya sa atin na ipanalangin tayo. Huwag natin itong tanggihan. Dahil ito ay kagustuhan ng Diyos. At doon naman sa mga taong hindi pa nakakapag-share ng Word of God, hindi pa nakakapag-invite, dahil nahihiya o dahil busy sa mga ibang bagay, unahin natin si God. Unahin natin yung pinagagawa niya. At ang lahat ng inyong pangangailangan ay kanyang ipagkakaloob. Dahil yan, ang promise niya. Promise niya, totoo. Diba? Unahin mo lang siya. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ang plano niya ay iyong matatanggap. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat dahil kinausap ka. Ako, tayong lahat ng Diyos ngayong umagang ito. I pray dyan sa iyong kasama sa iyong tahanan, o nasan ka man, trabaho, namamasyal ka man, may kaibigan ka dyan, o may nakita, share the Word of God para sila rin ay pagpalain, iligtas, at ipagtanggol ng Diyos. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat na naman natin itong pagkakataon na to na tayo nakapakinig ng Word of God. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, O God. Yes, O God. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Ama namin na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat dahil muli mo na naman kaming kinausap. Salamat. Salamat, napakarami mo na naman tinuturo sa amin ngayong umagang ito. Tinuturo mo sa amin na kami manalangin ng walang sawa. Dahil darating ang oras na ang aming panalangin hinihingi at inilalapit sa iyo ay iyong ipagkakaloob. In Jesus' name. In Jesus' name. At I believe sa mga oras na to, ang lahat ng pinapanalangin ng aking mga kapatid ngayon, mga mahal sa buhay, na nakikinig na to, ay iyong narinig at ibibigay ang kanilang panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kagalingan, kahirapan, kalungkutan, ipagkakaloob mo po ito sa kanila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yung mga nawala ng trabaho, pagkakalooban mo na. Yung mga mag-a-abroad, Lord God, your will be done. Kung ito ang iyong kagustuhan at plano sa kanilang buhay, ito po ay pagkakaloob mo na sa kanila. In Jesus' mighty name, O God. In Jesus' name, yung kabuuan ng pamilya, kung nasira man ito, nagkagalit man sa isa't isang ang pamilya, ito'y aayusin mo na in Jesus' name. Yung mga pinanghihinaan ng loob, palalakasin mo ang loob nito. Yung mga kapatiran, Lord God, na wala pang invite sa pagsimba, sa Bible study, ito ipagkakaloob mo na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Pagtatanggol mo kami, iingatan mo po kami, ililigtas mo po kami. Dahil yan po ang iyong pangako. Ang lahat ng aming pangangailangan, basta unahin ka lang namin, in Jesus' name, ito po ay pagkakaloob mo sa amin. Thank you, Father God, sa katagumpayan muli ng aming gawain ito. Sinamahan mo na naman kami, tinuruan mo na naman kami, Lord God. And I believe na lahat ng iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umagang ito, maisa sa puso, maisa sa buhay namin, at maisishare namin sa iba ng maayos, tama, at totoo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Thank you for everything, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection na ipagkakaloob mo sa aming lahat. Sa lahat ng nakapakinig ng iyong salita, ng video ito, Lord God, ng sharing na ito, iniligtas mo na, pinagpala mo na, pinagtagumpay mo na. In Jesus' mighty name, O God. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Dinig na dinig niya ang ating panalangin. Salamat po. Salamat po. Salamat din sa inyo mga kapatid. I pray, huwag tayong magsawa. Makinig ng salita ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.